to a vain request, even of loved ones, even of children. Alam nyo, ang pinakamagaling makapang-blackmail pagka hindi kayo nagbantay, mga bata at matatanda. Kasi emotional yung blackmail na yun eh. Mapapayes ka. Ito, gusto ka ng ganung laruan. Palo, gusto mo? Hindi po, ma'am, pamahimik ka dyan. Marami daw kabaliwan yung mga bata. Pag sinunod mo ng sinunod, naku, kawawa ka. Yan ngayon ang bagong hari at reyna ng mundo eh, mga bata. Kasi ang mga magulang ngayon sobrang indulgent, sumasamba sa paanan ng mga anak. No? Yung mga anak sobrang mga spoiled, lahat na lang inilagay, binigay. Pero sabi ni Malagtas dyan, pag-ibig anak ko ay aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya at sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Pag pinalaki mo na spoiled, nako, lalaki na hindi maganda yung karakter, nakakainisan ng iba, tamad. Sino matutuwa? Lugi ang ganun mga bata. Ayan sabi, eto pamalo, gusto mo? Hindi po, well, behave. Ibibigay ko sa iyo yung tama, pero yung mali, no. Kailan marunong mag-no? Mga magulang, dapat sanayin nyo yung mga anak sa no answer nyo. Kasi pag yes kayo ng yes, akala nila gano'n ang mundo. Tapos paglaki nila, paglabas nila sa mundo, ang daming no, ang daming no, ang daming no. Hindi sila sanay. Hindi sila na-practice. Kaya maliit na problema, palalakihin nila. Sabi na naman ni Balagtas, munting sulirani, mamalaking dala, dibdib palibasay, di gawang magbata. Ay bago sa mundo'y sa isang kisap na ang tao ay mayroong sukat ipagdusa. Dapat daw pinapractice sa mga bata na ma-frustrate, mabigo, pinapractice na hindi nila nakukuha lahat ng gusto nila, kasi yun naman ang totoong buhay. Kailangan silang ihanda doon. In the family, we must stop the abuse of demanding. Sobrang umaasa ka na lang. Yung duty na, marami na sa mga kamag-anak, pahiramin mo ngayon, pahiramin mo bukas. Sa makalawa, duty mo na. Tulungan mo mag-enroll ngayon itong si Pamangkin, sa susunod na SEM, tutulungan mo uli. Papagraduatein mo na yan, naging duty mo na. Hindi na marunong yung tao magbigay sa'yo ng luwag. Meron naman, tinutulungan mo na nga si kapatid A, para hindi na matulungan ni B, kasi si B ay walang pantulong. Pero medyo sufficient naman si B. Maiinggit pa ngayon si B dahil binibigyan mo si A, siya din kailangan mong bigyan. Hindi na lang siya magpasalamat na, at least nakaligtas ako pagtulong kay A, dahil ang gumagastos ay si C. Ako na si B, hindi na ako hingi pa kay C. Pasalamat na lang ako, hindi ako kailangang tumulong kay A. Siya na yung tumutulong, pero hindi ganun eh. Kadalasan naiinggit pa. So, bakit siya binigyan mo, ako hindi? So, hindi na matapos-tapos ang hirap noong responsible. And when you have old friends, you are very, very, very blessed. Alam niyo, napakalaking blessing yung may kaibigan ka na matagal na. Magkatinginan lang kayo, natatawa na kayo, nagkakaintindihan na kayo, wala nang paliwanag. May maaalala kayong isang nangyari nung panahon na matagal na, isang bagay. May naamoy kayo na isang familiar scent. May nakita kayong isang shape o nadinig kayong tugtog. Meron na agad na babalik na alaala and you have someone to share it with. It makes life so beautiful. So, keep old friends. Because you cannot make old friends. You can make new friends, but you can never make old friends. Because that means going back in time, which you cannot do. Kaya napakalaking foolishness na yung dati mong kaibigan, makikipag-away ka, makikipagkasira ka, dahil sa bagay, dahil sa material thing, dahil sa pera. And yet many people are deluded into such kind of deception. Pinagpapalit nila yung tao sa bagay. Yung mga bagay, hindi ka naman yan tutulungan eh. Yung wheelchair nga, kung hindi mo kayang pupunta sa kanya, hindi ka naman niya bubuhatin para ka maisakay sa kanya eh. Bagay lang siya eh. So tao, mahalaga.